Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 16 ng September 16, 2024, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:39 ng umaga. 6:39 ng umaga. Lunes po at medyo makulimlim at nagbabago na ang panahon. Medyo malamig na. At yun nga, yung sikat ng araw ay paikli ng paikli ang sikat ng araw. Napapansin ko 6:30 noon maliwanag na, ngayon madilim pa. Opo. Ngayon ay nais ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa relationship ni Colonel Garma at saka ni Rodrigo Duterte. Ang title ko po ay Relationship of Colonel Garma and Rodrigo Duterte. Ayan po. Hindi na natin i-discuss kung ano yung relationship nila, pero yung agam-agam na mga tao, opo, pati na rin ako, ang iniisip ko ay ganun na rin. Pero hindi ko na po i-discuss yan. Hindi na. Kasi nga ang i-discuss ko dito, ano yung mangyayari o ano yung magiging bunga ng ganyan. Opo. Huwag po kayong mag-alala dahil kabisado ko na po ang topic na ito. Kasi noong may nangyari din na ganyan kay Enrile at saka kay Gigi Reyes, yung executive secretary niya, ay diniscuss ko maigi ito sa dyaryo. Sa dyaryo naman, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Kaya kabisado ko na po itong topic na ito. At hindi po ako maghuhusga. Iniiwasan ko yan kasi lahat po ng tao ay madaling gawin yan eh. Opo, madaling gawin yan. Ay kahit na nga katulong, o driver, o secretary, o yung manager, o yung may-ari ng bahay, ay ang dali pong gawin yan eh. Kaya mahirap po maghusga dyan. Kahit na ordinaryo na tao, ay nagagawa yan. Opo. Kaya mahirap po na maghusga. At ako rin ay prone din ako dyan. Inaamin ko. Opo, kaya mahirap po eh. Pero ang i-discuss ko lang po dito, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan para at least makaiwas tayo. Opo. At yan po ang pakay ko dito. Hindi ko po hinuhusgahan ang mga taong gumagawa dyan. Kasi nga inuulit ko, kahit na napakaliit mong tao, pwede mong gawin yan. Opo. Wala kang kahit walang pira yan eh. Pwede eh. Hindi ba? Kahit na, ay ang iba kasi kung walang baril, hindi maisagawa eh. Hindi ba? Kung walang armas, o kung walang pera, o kung walang padrino, hindi magawa eh. Pero yan ay saglit lang yan, o kaya ay sandali lang yan, o napakadaling gawin yan. Yang tinatawag ng Biblia na sexual immorality. Opo, kaya ayaw kong i-discuss yan dito. Ayaw ko. Pero yung resulta, opo, para maliwanag po tayo. Ano ang sinasabi ng Biblia dyan, mga kababayan, mga minamahal?
Pero bago ko po i-discuss yan, ay hayaan nyo muna po na batiin ko muna o pasalamatan po dito yung batch number 2 po na subscriber po natin. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May. Salamat po sa inyong lahat. Si Antonino, si Ronel, si AB Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sorier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Cianario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belirgar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oribier Mamon, Lantang Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Rivera, Marudaan Manuel Diwa, at saka si Arbin Silot. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami pong tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Opo. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion na ang title ay Relationship of Colonel Garma and Rodrigo Duterte. Ayan po, hindi natin alam kung gaano kalalim ang kanilang relationship, pero may nababanaag tayo na mga pangyayari dahil sa mga testimonya nila. Opo, wala tayong hindi tayo ay witness dyan. Pero pag sama-samahin mo yung mga testimonya ng mga tao o yung mga deklarasyon nila, yung mga narration nila, ayan po, inuulit ko po, pagpasinsahan nyo ako dahil medyo masilan medyo masilan, pero kung ayaw nyo makinig ay okay lang naman. Opo. At hindi ko kayo pinipilit na makinig sa akin. Pero nga ay ito po ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang gusto kong sabihin. Proverbs 5 verse 3 at saka 4. At ito po ang dito lang ako iikot. For the lips of an immoral woman are as sweet as honey. New International Version po ito. Pinili ko ito kasi hindi masyadong masakit ito Opo, ito nang pinili ko, pero iniwasan ko yung King James Version kasi medyo makuan yun hindi maintindihan o kaya ay masakit ang pagkasabi. Pero ito kasi okay lang
For the lips of an immoral woman are as sweet as honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, she is bitter as poison, as dangerous as double-edged sword. Ayan po nakasulat, yung daw immoral woman ay is as sweet as honey. Ayan po ang sinasabi. Ngayon, ano ba itong mga immoral woman? Ay, ang immoral woman po, pumapatol sa hindi niya asawa. Ayan po, kahit ano yan, basta kahit na sekretarya yan, o prostitute yan, o katulong yan, o kahit ano yan, ay pag pumapatol siya sa hindi niya asawa, immoral po yan. Ay dito, ang pagkasulat dito, the lips of an immoral woman are as sweet as honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, ayun nga, in the end, sabi niya, sa bandang huli, ayan nga, diniscuss ko na ito dun sa pangyayari na nangyari kay Enrile at saka kay Gigi Reyes. Napakahirap kayo ng kwan nila kasi ay si Gigi Reyes ang tumatanggap ng pera . Ngayon ay na-check sila, hindi ba? Yung nanggaling kay Napolis, hindi ba? Ngayon, may paraan po ang Diyos para kung sila noon ay sweet ng sweet, yun nga . Ang nakasulat dito is, the lips of an immoral woman is sweet as honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, ayan po makakagawa po ang Panginoon na isang sitwasyon na magiging is as bitter as poison. Mapait sa poison. O kasing pait ng poison. Kung ano yan, ay hindi natin alam yan dahil hindi pa naman tayo nakatikim ng poison. Pero dito, as dangerous as double-edged sword. Yung magkabila daw ay talim. Mas dangerous pa daw yan. Iyang mga ganyan. Ayan na nga siguro, hindi ba? Kaya nga itong nangyayari ngayon kay Colonel Garma, hindi ba? Na ngayon ay, ang sabi ng iba ay umamin na. Ang sabi ng iba ay malapit nang umamin. Ang sabi ng iba ay pinagsabihan na daw siya ni Duterte. Aywan ko lang kung mga totoo yan, mga vloggers na na parang hindi siya sasantuhin, ganon, o papatayin siya. Ayan po, kaya nga ang Biblia po, hindi po pwedeng sabihin natin na hindi totoo. Nangyayari po Hindi ba? Umiiwas siguro si Colonel Garma na isuplong si Duterte o kung sino ang nag-utos sa kanya o kasangkot si Duterte. Kasi nga, ay malamang totoo yung sinabi na nagbigay na ng babala si Duterte na pwede siyang patayin si Colonel Garma o kung sino man yan. Mayroon nga akong nabasa ay pati ata yung mga congressman kayang patayin Hindi ba? Ni Duterte daw. Pero hindi ako naniniwala doon kasi may mga bodyguard din yan At saka may mga kwan din yan, may mga constituent yan. Yung mga congressman natin na pagpasok mo doon ay pwede kanilang sitahin. Hindi ba? Balwarte ang tawag dyan. Hindi nila pwedeng gawin yan. Hindi ako naniniwala doon na kung sino man ang congressman, hindi ba, na magdidiin kay Garma o kay Duterte ay mamamatay. Hindi ako naniniwala doon. Ito po ang pinaniniwalaan ko. Yung immoral woman is dangerous as a double-edged sword. Ang ibig sabihin niyan, magkabila ay talim. Ang ibig sabihin niyan po, sa lahat ng kanyang sasabihin, may tatamaan Opo, may tatamaan
o may masusugatan. Yan po ang ibig sabihin yan. Very dangerous ang nakasulat dito. Opo, very dangerous. Oh. Totoo ba yan o hindi? Ay nakikita na nga natin eh. At ako ay nagpapasalamat dahil nakakakita tayo ngayon ng talagang aktual na pangyayari. Una na yung kay Gigi Reyes at saka kay Enrile. At ito ngayon ang pangalawa. Hindi ba? Oh. Hindi ba? Dangerous as a double-edged sword. Sa una raw ay ang kuwan natin ay matamis, hindi ba? O smoother than oil, hindi ba? Yan mga immoral woman na yan, hindi ba? Ay pero in the end, hindi ba? O sa bandang huli, ayan na nga, hindi ba? O 1 Corinthians 6:18. Ang sabi po ni Paul dito ay yung Proverbs pala, ang sumulat niyan ay si Solomon, na kung saan siya ay talagang alam niya yan o may wisdom siya na nanggaling sa Panginoon. Binigyan siya kaya siguro na isulat niya yan. Opo. O baka hindi natin alam dahil na-experience niya yan, kaya naisulat niya. Hindi ba? Ay hari yan si Solomon At aywan ko kung 600 ata ang naging asawa niya 300 na original o yung pinakasalan niya ay 300 daw na concubines, hindi ba? Kaya siguro naisulat niya yan. Yan alam niya yan. Pero alam ko binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Opo. Dahil yun ang hiniling niya sa Panginoon bigyan siya ng wisdom para pamunuan niya ang Israel. Ayan po nung inanoint siya na siya ang magiging hari. 1 Corinthians 6:18, flee sexual immorality. Every sin that man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Ayan po ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto. Pero ito ay pangkalahatan ito sa the whole humanity. Opo. Tinanong kasi si Paul Paul, na mga member po ng mga church dyan sa Corinthian, mga members po ito na naglilitsor, na nagbibigay ng tulong sa simbahan. Paul, mga prostitute kami. Sabi nila, mga prostitute kami. Pero hindi kami nagnanakaw. Hindi kami pumapatay ng tao. Anong kasalanan namin? Sabi nila di ba? Anong kasalanan namin, Paul? Wala kaming pinapatay, wala kaming ninanakawan. Ay ito po ang sagot ni Paul. Please, sexual immorality, every sin that man commits is outside the body. Ibig sabihin, sa kabilang tao o sa kapwa mo tao, every sin that man is committed is against your neighbor. But the sin of sexual immorality is against your own body. Ayan po. Sinisira mo ang iyong body, sabi ni Paul. Sinisira mo, sabi niya. Ay maganda naman yung tanong, hindi ba? At hanggang ngayon po, naririnig ko yan sa mga prostitute. Anong kasalanan namin? Sabi nila Hindi naman kami nagnanakaw. Hindi kami nananakit ng tao. Hindi kami pumapatay ng tao. Ay si congressman nagnanakaw. Yung pang sinasabi nila ay bakit hindi nila alam? Ay mga customer nila hindi ba? Mga matataas na katungkulan sa gobyerno, mga customer, alam nila. Hindi ba? Ay ang sabi ni Paul, ayan na nga. Lahat ng kasalanan kanya na ginagawa ng tao ay ginagawa niya laban doon sa kapwa niya tao. Pero ang sexual immorality ay siya ay nagkakasala sa kanyang sarili. Ayan po ang sabi ni Paul. Ayan nga,
Hindi ko na maisip ano yung explanation ko dito eh. Ang ibig sabihin ni Paul dito ay sinisira mo ang iyong sarili. Opo, sinisira mo po ang iyong sarili. Kasi ganito po yan eh. Ang tao po may memory. Naniniwala ba kayo na may memory ang tao? Ay ang computer may memory din. Pero ang computer, pwedeng tanggalin yan. I-delete mo lang eh. Yung isang file pwede eh. Pero ang memory ng tao, ang tanong ko po sa inyo, pwede mo bang i-delete kung nakipag-sexual relationship ka sa isang tao? Madi-delete mo ba yon sa memory mo? Ay siguro kung ikaw ay nagka-Alzheimer na, pero hindi rin eh. Opo, kasi ang Alzheimer ay ang nakakalimutan niya yung ginagawa niya ngayon nung matanda na siya. Pero yung nangyari nung bata siya, hindi niya nakakalimutan eh. Opo, alam niya. Ngayon, yung mga activities niya ngayon, wala nang continuity ang Alzheimer kasi nga yung mind po natin o yung bodies natin, electronic yan eh. Kung minsan napuputol na siguro yung yung mga koneksyon. Kaya nga ang tao na diabetic ay kung minsan mahirap mag-response kasi nga hindi nagkukonekta eh. Pero itong memory sa sexual immorality na kung saan ay nangyari nung kabataan ka, ay alam yan. Ngayon, kung yan ay naandyan sa isipan mo, na halimbawa ikaw ay nakipag-relation sa 3 tao o 4 na tao o nag-asawa ka ng marami, hindi ba? O may kabit, ay hindi mo na ngayon alam kung ano ka talaga. Hindi mo na alam. Kasi nga pinaghahambing mo na eh. Ang ibig kong sabihin, sa isang aspect, ano ba talaga ang maganda? Iyon ang maganda. Ito ang maganda. Iyon. Ganun yan. Ay pinaghahambing-hambing mo na hanggang sa mawawalan ka na ng appetite. O nawawalan ka na ng gana. Ganun po yan. O kaya, kailangan mo na ang talagang napakaganda para magkaroon ka ng appetite. Ayan po. Kaya nasisira po ang ating pagkatao sa aspect ng ganyan. Opo, kaya nga ang Diyos ay sinasabi yung marriage is between man and a woman lang. Isa lang. Hindi pwedeng marami. Ay yung ugali nga kung nakisama na yung isang tao sa isang pusakal o isang immoral, ay nagiging ganun na rin ang ugali Kasi nga, every time you commit sexual immorality, you are one with him or with her. Nagiging isa. Magpapatayo kayo ng bahay, bibili kayo ng kotse. Ganun po Kaya nagnanakaw yan Ang mga congressman po natin, nagnanakaw yan kasi nga ganun Gusto ko, ibili mo ako. Ganun yan. Whereas kung ang pamilya mo ay iisa lang ang sinusuplayan mo, ay okay lang at saka hindi ka isusugo ng original na pamilya mo na magnakaw. Kasi baka mabilanggo ka Pero pag marami ka ng sinusuplayan, marami ka ng kabit, marami ka ng sexual immorality acts, ay hindi lang po memory ang nasisira. Opo, pati yung mga decision mo dyan. Yung iba nga, ito nga papatay daw si Duterte, hindi ba? Pag isuplong siya, hindi ba? Ayan po ang nangyayari dyan. Kaya nga, you are destroying your own body. Hindi yung kapitbahay mo, kung hindi ikaw mismo. Kasi naiiba ka na Hindi ba? Magnanakaw ka na para isustini lang.
Marami na ako po na narinig na ganyan. Kaya nagnanakaw ang ating mga government officials, lalo na yung matataas na katungkulan, dahil isinusupply dyan sa mga sexual immorality na yan. Kaya nasisira. Hindi ba? Kaya nga, they commit sin against their own body. Hindi lang yung nawawalan ka na nga ng ang artista, may asawa, artista, maganda, hindi ba? Maganda mga asawa nila. Bakit pinapalitan pa nila? Ayun nga nawawala na sila ng taste o appetite o yung sagrado na pagsasama ng isang lalaki at saka isang babae na mag-asawa. Nawawala na yun yung iba gumagamit na nga ng mga pills o yung mga enhancement Hindi ba? Kasi nga sira na sila Hindi na sila nasisiyahan o wala na. Hindi ba? Yung beauty o yung ecstasy ng relationship ng husband and wife, nawawala na po yan. Kasi nga, ikinukumpara mo na sa lalaki na A, sa lalaki na B, sa lalaki ay ang dami niyan, ay di, shattered ka na. Kaya nga ang decision making mo ngayon is a shattered. Shattered na yan. Hindi na ikaw yan. Kung hindi, iba na. Ganun po yan ang ibig sabihin. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 17. Babasahin ko lang po at bibilisan ko na. Kulang na po tayo sa oras. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Ito po ang tinatalakay dito ay yung mga born again, o yung mga ipinagkaloob na nila ang kanilang sarili sa Diyos. Ayan po, nagkakaroon ka ngayon ng Holy Spirit. If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and you are that temple. Yan po ang sinasabi ni Juan dito, ni Paul sa mga taga-Korinto. Remember, mga members po ito ng church. Kaya ang sinabi niya, you are God's temple, sabi niya. The Holy Spirit of God dwells in you. If anyone destroy God's temple, ayun nga dinidestroy mo ang sarili mo at pinaliwanag ko na kanina, paano nadidestroy. Hindi mo pwedeng i-delete yan, yung memory mo dyan sa sexual immorality. Hindi katulad ng computer yan na pwede mong i-delete, mawawala na yan. Ay hindi ba? Kaya nga yung mga sawi sa pag-ibig, hindi ba? Sa kanta sinasabi nila gusto ko na sanang limutin ang lahat, sabi niya, pero tuwing dumadaang ka hindi ba? Umiiyak na lang siya hindi ba? Ganun kasi nga may memory. Hindi ba? Hindi niya kayang limutin. Pero may paraan po diyan, mga kababayan, mga minamahal. Humiling ka sa Diyos na tulungan ka. Ayan po ang advice ko diyan, yung mga niloko, yung mga nabiktima, mahirap talagang limutin yan. Pero pag tinulungan ka ng Diyos, mawawala yan. At ang dami ko na po nakita ng ganyan na minsan sila ay niloko, pero sila ay nagbago o niyakap nila ang Panginoon, umasinso. Ayan po ang sinasabi po ni Paul dito, I will destroy you. Pangako po ng Panginoon yan. Pangako po yan. At ang pangako po ay hindi lang sinabi yan Pangako po yan Kaya double yan na sigurado. Hindi ba? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, ay pag nangako pa siya, hindi ba? Ay lalo na yan. I will destroy you, sabi niya. If you destroy the temple of God. Yun ang sabi niya. Kaya nga, ay ganyan nang nangyayari, hindi ba? Si Gigi Reyes, hindi ba? Nakakulong pa ata hanggang ngayon hindi ko alam pero si Enrile ay nakalaya na. Ayan po ang mahirap dyan. At hanggang ngayon ay naandyan ang kaso. Hindi ba?
Ngayon, ito ngayon, si Colonel Garma, paano yan ngayon? Ayan nga, ang Diyos pwedeng gumawa ng isang sitwasyon na dadalhin niya dyan. Ayan po, for it is God who give us both the will and to do. Yung to do, the situation to do or the opportunity to do or yun nga, yung mga pangyayari, yung mga pagkakataon. Ayan po, kaya ako ako, naniniwala ako na ganyan na nga ang mangyayari. Pero kung ano ba yan, ay subaybayan po natin. Subaybayan kung ano ang mangyayari dyan. At tayo po ay ano bang tawag doon? Tayo ay masaya o hindi naman masaya ay maswerte, hindi ba? Kung masasaksihan natin yan. Opo. Ngayon, kung hindi naman, ay okay lang, hindi ba? Kung ano ang magiging resulta niyan. Pero magmatsyag po tayo. Sige po, at hanggang dito na lang po, At panalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig, tayo po ay magkaroon ng wisdom. Opo, na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, hello po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.